Dito nakatira sa isang magandang bahay ang mag-asawang Lisa at Joel Michael Guy Sr. Ang bahay na naging horror house dahil sa mga natagpuang nagkalat na dugo, iba't ibang chemical at ebidensya at mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng mag-asawa. Ngunit hindi sila pinasok ng magnanakaw o ng ibang taong may galit sa kanila, kundi gawa ito ng sariling anak nila. Anak na minahal ng husto, ibinigay lahat ng luho at hindi pinagmalupitan o minaltrato. Ngunit bakit nga ba ito ang isinukli niya sa mga taong pinagkakautangan niya ng buhay? Sila ang mag-asawang Lisa at Joel Guy Sr. Sa loob ng 30 years ay masaya ang kanilang pagsasama simula taong 1985. Bago sila nagpakasal ay may naunang asawa na si Joel Sr. na nauwi sa divorce noong 1975. Kung saan nagkaroon sila ng 3 anak na babae, ang kambal na si Michelle at Angela at si Candice. Noong ikinasal naman si Joel Sr. kay Lisa, ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na isinunod sa pangalan ng kanyang ama, si Joel Michael Guy Jr. Ipinanganak siya noong March 13, 1988 sa Knoxville, Tennessee. Lumaki siyang tahimik na tao at madalas mapag-isa o nagkukulong sa kanyang kwarto. Hindi siya kagaya ng tipikal na bata na active sa labas, ngunit pagdating sa talino ay hindi siya papahuli. Lumaki siyang maayos ang kanyang buhay dahil bilang bunso at nag-iisang anak ng mag-asawa ay sunod sa layaw si Joel Jr. Lahat ng pangangailangan niya simula pagkapanganak ay ibinigay ng kanyang mga magulang lalo ng kanyang ina. Ang mga anak na babae ni Joel Sr. sa unang asawa ay nagkaroon na rin ng kani-kanyang buhay pamilya at bumukod na ng tirahan. Samantalang si Joel Jr. ay lumaki sa piling ng kanyang ama't ina sa kanilang tahanan sa Knoxville. Nagtapos siya ng high school noong 2006 sa Louisiana School for Math, Science and the Arts at nagpatuloy ng college sa Louisiana State University, kung saan umabot ng 9 na taon ang kanyang pag-aaral sa pangarap niyang maging plastic surgeon. Kaya lamang ay hindi niya natapos dahil nag-dropped out siya noong 2015. Nung dumating siya sa tamang edad, ay humiwalay siya ng tirahan sa isang apartment sa Baton Rouge, Louisiana. Kahit 28 na ang edad ni Joel Jr. at nakabukod ng tirahan ay wala pa rin siyang trabaho. Kaya umaasa pa rin siya sa kanyang mga magulang mula sa pagkain, damit, renta sa apartment, sasakyan, panggas at iba pang gastos ay mga magulang niya ang nagpo-provide. Kaya naman napag-isip-isip na rin ng mag-asawang Lisa at Joel Sr. na turuang tumayo sa sariling paa ang anak at maghanap ng paraan para kumita ng sariling pera. Isang araw ay nabanggit nila ito kay Joel Jr. na puputulin na nila ang tulong pinansyal sa kanya dahil nalalapit na rin ang kanilang retirement at ang perang makukuha nila pag-retire ay ang gagamitin nila hanggang sa pagtanda. Pero hindi nalaman kung ano ang naging reaksyon niya sa sinabing ito ng kanyang mga magulang. Sa edad ni Joel Sr. na 61 ay nakatakda na siyang magretiro sa trabaho niya bilang pipeline engineer. Gayon din ang asawang si Lisa sa edad na 55 na nagtatrabaho bilang Human Resources Accounts Administrator sa isang engineering company ay nakatakda na ring magpaalam. Nais nilang ispend ang kanilang retirement days sa nabiling bahay sa Burgonsville, Tennessee, kaya binibenta na rin nila ang bahay sa Knoxville. Bago mabili at lisanin ang bahay na yon, ay bumuo muna sila ng isang masayang alaala. November 24, 2016 ay nagsama-sama ang magkapamilya sa isang masayang Thanksgiving para sa nalalapit na retirement ng mag-asawa. Dumalo ang lahat ng mga anak na babae ni Joel Sr. kasama ang kani-kanilang mga anak. Maging si Joel Jr. ay present din sa naturang okasyon. Isang masayang kwentuhan at salo-salo ang naganap. Ngunit napansin ni Michelle, ang half-brother na si Joel Jr., nakakaiba nung araw na yon dahil lumabas ito sa kanyang kwarto at nakisalamuha sa kanila. Hindi nga rin nila ine-expect na makakarating ito dahil dati-rati di umano ay halos wala silang marinig na salita mula sa kanya. Pag may gathering sila ay nasa loob lamang siya ng kanyang kwarto.
Ni hindi nga raw alam ni Joel Jr. ang pangalan ng kanyang mga anak, pero nung oras na yon ay nakipaglaro ito sa kanila. Pero inisip na lang niya na marahil ay gusto lang ng half-brother na maging masaya ang araw na yon at mag-iwan ng huling happy moment sa bahay nila bago ito maibenta. Subalit, wala silang kaalam-alam, lalo na ang mag-asawa, na yun na pala ang huling masayang moment nila dito sa mundo. Dahil mapapalitan ito ng nakakakilabot na pangyayari at eksena sa loob ng kanilang tahanan pagkalipas lang ng ilang araw. Matapos ang konting salo-salo ay umuwi na ang tatlong anak ni Joel Sr. kasama ang kanikanyang mga anak. Samantalang si Joel Jr. ay hindi umuwi sa kanyang apartment at nagpaiwan sa tahanan ng kanyang magulang. Kinabukasan, November 25, 2016, ay sinamahan niya pa ang ama niya sa lugar na paglilipatan nila sa Surgoinsville para dalhin ang kanilang bangka. November 26, 2016. Magtatanghali noon ay naggrocery si Lisa sa malapit na Walmart, samantalang naiwan sa bahay ang mag-ama. Habang nag-e-exercise si Joel Sr., ay inatake siya ng kanyang anak na si Joel Jr. sa loob ng exercise room. Pinagsasaksak niya ng kutsilyo sa likod ang walang kamalay-malay na ama. Sa gulat ni Joel Sr. ay nagawa niya pa ring makapanlaban kaya nasugatan sa kamay ang anak. Pero dahil sa dami ng tinamo niyang saksak sa katawan, ay unti-unti siyang naubusan ng lakas kaya tuluyan siyang napatay ng anak. Nung puntong yon ay dumating ang kanyang ina, dala-dala ang mga pinamiling grocery items. Pagpasok niya sa loob ay naabutan niya pa ang ingay o commotion na nangyayari sa taas kaya agad siyang umakyat at naiwan sa sahig ang mga pinamili. Tawag siya ng tawag sa asawa habang paakyat sa hagdan, ngunit sinalubong siya ng saksak ng anak. Hindi bababa sa 42 na saksak ang tinamo ni Joel Sr. samantalang hindi naman bababa sa 31 ang sa asawang si Lisa. Ilang sandali lamang ay naisakatuparan niya ang masamang plano. Ngunit hindi dito nagtapos ang mga nakakakilabot na ginawa ng anak. Habang sinisimulang i-dispose ang katawan ng kanyang mga magulang, ay umaagos din ang dugo sa sugat niya sa kamay. Kaya nagpasya muna siyang pumunta sa malapit na Walmart para bumili ng bandage, ointment at dagdag na mga kemikal noong bandang 3:30 ng hapon. Matapos noon ay bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang at ipinagpatuloy ang ginagawang pag-dispose ng mga bangkay. Kinabukasan, November 27, 2016 ay pumunta siya ng student clinic para ipagamot ang sugat at pagkatapos ay umuwi muna sa kanyang apartment. Habang naiwan pa sa loob ng bahay ang katawan ng kanyang mga magulang at ang madugong crime scene. Sumunod na araw, ng Lunes, November 28, 2016, 4 na araw makalipas ang Thanksgiving ay nakatakdang bigyan ng retirement party si Lisa ng kanyang mga katrabaho sa isang company. Ngunit sa di malamang dahilan ay hindi siya nakarating. Nagtaka ang kanyang boss na si Jennifer Whitehead kung bakit hindi pa dumating si Lisa. Tumatawag siya sa telepono sa kanyang bahay maging sa cellphone niya pero hindi sumasagot si Lisa. Dahil nag-aalala siya, kaya tumawag siya sa 911 para humingi ng welfare check sa bahay ni Lisa. Matapos tanungin ng operator ang detalye mula kay Jennifer, ay kaagad niyang ipinasa ang tawag sa Knox County Police. Bilang pagresponde, ay pinadala si Officer Stephen Ballard para mag-conduct ng welfare check sa bahay ng pamilya Guy. Pagdating niya sa bahay, ay pinindot ang doorbell ngunit walang sumasagot. Umikot siya sa likod pero nakalocked ang gate kaya hindi siya nakapasok. Dahil doon ay umalis ang nasabing police officer sa kabiguang makapasok sa bahay. Ngunit hindi mapanatag ang boss ni Lisa na si Jennifer kaya matapos ang higit isang oras ay muli niyang tinawagan ang 911. At sa pangalawang beses ay muling bumalik si Officer Stephen Ballard sa bahay ng mga Guy. Sa pagkakataong ito ay kasama niya na si Detective Jeremy McCord. Sinilip nila ang bintana at dito ay nakita nila ang grocery items kasama na ang gatas at bacon na nagkalat sa sahig. Napansin din nila ang pintuan sa likurang bahagi na nawawala ang doorknob. Matapos ang obserbasyong ito ay naisip nilang kailangan nilang makapasok sa loob. Nung mga sandaling yon ay dumating na rin ang backup na 2 police officer. Gumawa sila ng paraan na makapasok sa bahay sa pamamagitan ng pintuan ng garahe.
Mabuti na lamang ay hindi nakalocked ang sasakyan ng mag-asawa na nasa driveway at may pambukas ng garahe sa loob nito. Pagpasok pa lang nila sa bahay ay sinalubong agad sila ng mainit na temperatura. Isang pakiramdam na hindi lang nagpainit sa kanila, kundi nakaramdam din sila ng kakaibang takot sa loob. Napansin nila ang mga nagkalat na kahanang beers at pagkain sa lamesa. Mayroon ding dalawang mahabang baril na nakapatong sa dining table, susi, sledgehammer, pera at bag. Ayon kay Detective McCord ay madalas naman silang nagko-conduct ng welfare check sa mga kabahayan. Pero kakaiba umano sa pagkakataong ito, iba ang takot na naramdaman nila na tila mayroong nangyaring masama sa loob ng bahay na hindi nila maipaliwanag. Maliban sa ambience ng mga nagkalat na gamit, ay nakadagdag pa ang sobrang sakit sa ilong na amoy ng kemikal na bumalot sa loob ng bahay. Dahil sa amoy na ito ay halos mahilo si Officer Ballard. Ayon sa kanya, ay kailanman hindi niya makakalimutan ang amoy na yon na pakiramdam niya ay palagi niya pang naaamoy. Habang papasok pa sila sa loob, ay lalong umiinit ang pakiramdam nila. Makikita sa footage ng body-worn camera nila na nilampasan nila ang isang malaking kaserola sa kusina na kumukulo pa. Naririnig din nila ang tumatahol na aso sa taas na bahagi ng bahay. Dahan-dahan nilang inaakyat ang second floor kung saan makikita ang mga nagkalat na talsik ng dugo sa pader, sa sahig at sa may baranda. Habang nasa hagdan sila ay para bang may nag-aantay na panganib o kagulat-gulat na bagay pagdating sa taas. Hindi nga nagkamali ang pakiramdam nila dahil pagdating sa taas ng hagdan, habang nasa hallway sila ay kinilabutan sila sa nakitang dalawang putol na kamay sa may bandang dulo. Nang kanilang lapitan ay kumpirmadong putol na kamay ng tao kung saan ang isa ay nakabukas palad pa, samantalang naka-closed fist pa ang isa sa tabi. Nakalagay din sa hallway ang mga kasuotan ng ina at mga galon ng chemical. Pinasok nila ang loob ng exercise room kung saan tumambad ang mga nagkalat na dugo at mga gamit. May dalawang kutsilyo ding natagpuan sa sahig at isang putol na kamay. Isang palatandaan na nagkaroon ng commotion sa loob at sa puntong yon ay kinonsidera na nila itong crime scene. Ang natuklasan nilang ito ay simula pa lang ng mas kahindik-hindik at nakakabahalang kondisyon na nag-aantay sa kanila. Pagpasok pa nila sa master's bedroom ay mas matindi pa ang kanilang naabutan. Nagkalat ang mga gamit sa sahig at sa loob ng master's bathroom ay natagpuan ang dalawang malaking blue boxes na puno ng kemikal o acid solution na may laman ng iba't ibang parte ng katawan. Sa lababo ay nakalagay din ang isang kutsilyo katabi ng rubber gloves. Sa katabing guest room ay natagpuan naman ang isang kahon ng mga bala, bote ng kemikal na may nakadikit pang tuyong dugo. Sa ibabaw naman ng kama ay naiwan ang nakabukas pang laptop na may kasamang external hard drive. Samantalang sa sahig nakalagay ang isang dark red na backpack. Dahil sa mga na-discover at tindi ng init at amoy sa loob ng bahay, ay hindi na sila tumagal sa loob. Kaagad ay tumawag sila ng hazmat team at forensic team para iproseso ang crime scene. Sinigurado muna nilang wala nang nangangailangan ng tulong sa loob ng bahay, pati ang aso na hingal dahil sa init ay nailabas na rin nila. Pati ang oven ay na-turn off na rin nila pero hindi pa natingnan ang loob nito. Pagdating ng tinawag nilang team ay ipinagpatuloy ang pagsisiyasat. Napansin nila ang di agad nakita ng first responder na thermostat sa baba na nakaset sa 90 degrees Celsius. Sa taas naman ay nakaset sa 95 degrees Celsius kaya ganun na lamang ang init na naramdaman nila. Sa sahig na nasa ibaba sa tabi ng dining table ay natagpuan din ang iba't ibang galon ng bleach, garbage bags at pack ng baking soda. Sa kusina ay nakita din ang cellphone kaharap ng isang malaking kaserola na mainit pa. Nang kanilang buksan ay tumambad sa loob ang ulo ni Lisa. Nang kanilang suriin ang laman ng dalawang blue boxes ay halos skeletonized na ang mukha at ulo ni Joel Sr. Ang malaking bahagi ng kanilang balat ay natunaw na ng chemical, kung saan naka-expose na ang laman. Talagang mahirap isalarawan ang kanilang sinapit sa kamay ng anak. Noong una ay hindi pa nila alam kung sino ang salarin, pero dahil sa naiwan na importanteng ebidensya ay natukoy nilang ang anak na si Joel Jr. ang may gawa.
dahil ito sa isang backpack na natagpuan sa loob ng guest room kung saan siya natutulog. At sa loob ng bag na ito ay may nakalagay na black notebook na may sulat kamay niya na siyang susi sa ikalulutas ng krimeng ito. Listahan ito ng mga equipment at materyales na gagamitin sa pagligpit ng mga bangkay. Nakasaad din dito ang mga dapat niyang gawin bago at matapos ang pagpatay. Isa itong malinaw na patunay na pinagplanuhang maigi ni Joel Jr. ang kanyang gagawin sa magulang sa loob lamang ng ilang araw. Narito ang ilan sa mga nakasulat. Patayin gamit ang kutsilyo, linisin ang kalat bago dumating ang ina, at pagtapos ay saksakin din siya. Ilagay sa shower ang mga katawan at i-turn on ang hot water para masira ang mga forensic evidence. Alisin ang mga suot, ilagay sa plastic bag, putulin ang braso. Gumamit ng sodium hydroxide para masira ang mga tissue ng laman at lumambot ang buto para madaling ibiyahe. At i-flush sa inodoro ang mga maiiwan pang ebidensya. Isa pang nakasulat ay ang taasan ng husto ang thermostat sa loob ng bahay para din sirain ang mga fingerprints at matuyo ang lahat ng iba pang ebidensya. May nakasulat din na iset ang phone ng ina niya para palabasin na nag-text siya ng Sunday sa kanya habang nasa apartment siya. Ito'y para sa plano niyang alibay na buhay pa ang ina at tinext pa siya. Pinlano niya ring bahagyang sunugin ang bahay para sirain ang mga ebidensya. Sinuportahan ito ng nakuhang CCTV footage sa isang Home Depot na noong November 7, 18 at 19, 2016, 20 araw bago ang krimen, ay nakitang bumili siya ng hydrogen peroxide at iba pang materyales pati na rin ang blue boxes. Sa search history niya sa internet, ay nakita ring nag-search pa siya tungkol sa iba't ibang chemical kagaya ng sodium percarbonate, isang active ingredient ng OxyClean. Ang layunin niya para sa mga ilang chemical na ito ay linisin ang crime scene at palabasin na ang kanyang amang si Joel Sr. ang gumawa bago tinapos ang sariling buhay. Umabot sa halos isang araw ang pagproseso ng crime scene dahil na rin sa dami ng mga ebidensya. Sa nakuhang CCTV footage sa Walmart ay nakitang bumili si Lisa noong November 26, 2016. At matapos ang 3 oras ay pumasok naman si Joel Jr. para bumili ng bandage at ointment para sa kanyang sugat. Pero nung oras na yon ay napatay niya na ang kanyang mga magulang. Nakarating ang napakalungkot na balitang ito sa nanay ni Lisa. Labis siyang nasaktan lalo nung nalaman na ang gumawa sa anak niya ay ang apo pa mismo. Dahil sa di nakayanang emosyon ay natumba ang kawawang matanda hanggang sa tuluyan siyang namatay. Isang araw matapos ilibing ang anak na si Lisa. Pakinggan natin ang pahayag ng kapatid ni Lisa na si Alvin. Excuse me. The next day after we buried Joel and Lisa, my mother died. They fought to bring her back. She truly died of a broken heart. There are 3 deaths on your hand, on Joe Michael Guy Jr.'s hands. My grandchildren lost their great-grandmother. My stepson lost his grandmother. And I lost my mother. On that day, I lost my family. My mother is gone. My sister is gone. The world has forever changed. The impact of this crime is notorious. My grandchildren's grandchildren will be able to read about this horrible, disgusting crime. We will never, ever be the same. Thank you. Matapos ang mga naging investigasyon at surveillance na ginawa kay Joel Jr., ay nahuli siya ng mga pulis at FBI noong November 29, 2016 sa kanyang sasakyan pagkalabas niya sa kanyang apartment. Wala siyang kaalam-alam na nadiskubre na ang ginawa niyang krimen. Binabalak pa sana niyang bumalik para tapusin ang kanyang plano pero nahuli na siya. Nakita sa kanyang sasakyan ang meat grinder at galon ng gas. Sinampahan siya ng kaukulang reklamo hanggang sa umakyat sa korte at nagkaroon ng trial. Sa loob ng courtroom ay makikitang walang emosyon si Joel Jr. Tila balutang ang isip at nakikinig sa hangin habang ang mata ay dilat na dilat. Ipinresenta ang iba't ibang mga testigo kabilang na ang mga half-sisters ni Joel Jr. Ayon sa isa niyang half-sister nung araw ng Thanksgiving, ay nakita niya na ang 2 blue boxes
sa sasakyan ng kapatid. Wala siyang kaalam-alam na dun pala ilalagay ang mga pirasong katawan ng kanyang mga magulang. Nalaman pa sa isang pahina ng Black Notebook ang malinaw na motibo ni Joel Jr. Ito ay ang pagiging ganid niya sa pera at dahil na rin sa pangambang mawalan na siya ng suporta mula sa mga magulang. Dinamdam niya marahil ang sinabi ng kanyang ama't ina na ikakat na ang financial support sa kanya. Nakasaad sa sulat niya na kung sakaling mawala ang kanyang mga magulang bago ang retirement nila ay makaka-access siya sa $500,000 life insurance ng mga ito. Maliban pa dito, ay maaring mapasa kanya din ang iba pang assets kagaya ng mga sasakyan at bangka. Sa testimonya ng mga anak ni Joel Sr. sa witness stand, ay kinumpirma nila ang plano ng kanyang ama na putulin na ang tulong pinansyal sa junior niya. Iginiit din ng prosekusyon at ng mga kapatid ni Joel Jr. na matalino siya at alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya hindi napatunayan na wala siya sa tamang pag-iisip nung gawin ang krimen. Sa panahon ng trial maliban sa iba't ibang testigong tumayo sa harap, ay inilatag din ang nasa 700 na ebidensya laban kay Joel Jr. Tumanggi siyang magkaroon ng abogado pero binigyan pa rin siya ng gobyerno. Pero dahil napakalakas ng ebidensya ay tila nahirapan ng abogado niya na idepensa siya. Nagbigay siya ng mahinang argumento para sa kanyang kliyente. That weekend, Joel Guy was outgoing, friendly, and happy in a way Michelle Tyler had never seen him before. Outgoing, friendly, and happy. That was not a man about to commit a homicide. Outgoing, friendly, and happy. You saw it in the picture from the front porch. Smiling, happy. That's who Joel Guy was that weekend. He was not someone planning on committing a murder. Samantala, pakinggan din natin ang madamdaming mga pahayag ng mga half-sisters ni Joel Jr. I thank you to all law enforcement and the lawyers, the court, the jury, everyone that had to see all this. And I'm very sorry that this evil's had to come into their life too. And that I will be praying for all of them as I do for my family as well. Dad and Lisa were wonderful. They were larger than life. They were so happy and such really good people. And they loved him. They loved him so much. They loved all of us. And for anyone to do what he did, I don't understand it. He has taken something from myself, from my children, his dad and Lisa's grandchildren, my husband, everyone in our family. He has taken something from us that we'll never get back. We will. I pray that we can move on from this. Here and everyone back there that are still here for 5 days and 7 days, and you've been here every time. Every single one of you are my hero. As a little girl, I watched how much Lisa loved Joel Michael. I wanted to be that mom. Joel Michael was Lisa's entire world. I am angry for my dreams being destroyed, but I'm not the only one that's been affected. This has impacted my kids, and for that I will never be able to forgive. I rest easy knowing that God is okay with my choice not to forgive someone that has murdered my parents. Noong ika-20 ng Oktubre taong 2020 ay napatunayang guilty si Joel Jr. sa kasong 2 counts of first-degree murder, 3 counts of felony murder at 2 counts of abuse of a corpse. Sa ngayon ay patuloy na ginugugol ni Joel Jr. ang kanyang sentensya sa Northwest Correctional Complex sa Tiptonville, Tennessee.
Matatapos ang kanyang sentensya pagkatapos ng 124 years at posibleng mabigyan siya ng parol sa taong 2136, na imposibleng maabutan pa siyang buhay ng ganong edad o taon.